Noong 2002, nagtagumpay ang mga tao ng East Timor sa kanilang pinaghirapang kalayaan. Sa mga siglong nagdaan, sila ay naging alipin ng kolonyalismo ng Portugal. Pagkatapos silang umalis, sila ay inatake ng Indonesia. Ngunit nagkaroon ng pagkakataon ang mga East Timorese na bumoto noong simula ng 21st century at kamanghamanghang 78% ang bumoto para sa kalayaan. Ito ay dahilan upang ipagdiwang nakita ng buong mundo ang pag-usbong ng unang bagong bansa ng milenyo. Ngunit maraming dekada ng pang-api ang nag-iwan sa bansang ito ng labis na kahirapan. Ang East Timor ay naging pinakamahirap na bansa sa Asia. Ang kanilang taunang GDP per capita ay halos $500 lamang at ang kanilang pangkaraniwang panahon ng buhay ay umaabot lamang sa 57 years old. Iniatas ng kanilang mga bagong halal na lider ang napakalaking tungkulin na somehow ay gawing maunlad ang bansa, ngunit may pag-asa. Maraming langis ang nasa East Timor. Malapit sa kanilang baybayin sa Timor Sea, may mga malalaking yaman na hindi pa nagagamit na langis at likas na gas na nagkakahalaga ng mga pulang bilyong dolyar. Bawat taon ang halaga ng langis na ito ay katulad ng halaga ng langis sa Norway. Upang magkaroon ng karapatan ang East Timor na mag-drill, kinakailangan ang mga lugar na iyon ay nasa loob ng kanilang mga maritime borders at sila ay naniniwala na naroroon ito. Ngunit ito ay inangkin ng Australia. Nagkaroon ng hindi pagkakasundo ang Australia at East Timor tungkol sa eksaktong lokasyon ng kanilang mga maritime borders mula nang matuklasan ang langis at gas. Ito ay nagpatigil sa kanilang development. At para sa East Timor, ang kanilang ekonomikong kinabukasan ay nasa panganib. Ito ang alitan sa Timor Sea Maritime Border. Ang relasyon ng Australia sa Timor ay komplikado. Noong World War II, sila ay nakipaglaban kasama ang mga Timorese laban sa Japan. Sa panahong iyon, ang isla ay mayroon ng mga politikal na hidwaan sa mga Olandes na namamahala sa kanluran at ang mga Portuguese sa silangan. Ngunit nang pumasok ang Japan sa rehiyon, nagkaisa ang mga Olandes at Portuguese sa pagtatanggol at tumulong ang Australia. Sa huli, nahulog ang mga isla sa kamay ng Japan. Sumuko sila sa dulo ng World War II at muling naghari ang mga Portuguese. Noong 1975, nakuha ng isang kilusang nasyonalista ang pag-angat at inihayag ang kanilang kalayaan. Ngunit ang mga lider ng kanilang kilusan ay may mga kaliwang sosyalistang idealismo at ito ay naging banta para sa Indonesia. Noong mga panahong iyon, natuklasan din ang mga unang langis na yaman. Nais ng Australian government na makuha ang kanilang patas na bahagi, ngunit nag-alinlangan sila na makipag-usap sa isang independent East Timor. Naghihintay sa kanilang likod ang Australia at ang Estados Unidos na may lihim na ipinahayag ang kanilang suporta kung gagawin ng Indonesia ang isang hakbang ukol dito. Isang linggo pagkatapos sinakop nila ang isla, naging unang bansang kanluran ang Australia na kinilala ang soberanya ng Indonesia. At sa dekada na sumunod, mahigpit na hinawakan ng Indonesia ang mga mamamayan. Ang kanilang pamamahala ay marahas, daan-daang libo ang namatay sa malawakang gutom at labanan, halos kalahati ng buong populasyon. Nang malaman ng Australia ang ilan sa mga karumaldumal na ginawa ng Indonesia, tinulungan nilang itago ang mga pangyayaring ito at iningatan ito sa ilalim ng mesa. Sa isang paraan, nagbigay daan ng Australia sa mga karumaldumal na ito. Lahat ay sa pangalan ng pagpapanatili ng magandang ugnayang diplomasya sa Indonesia. Sa uli, nakuha rin ng East Timor ang kanilang kalayaan at naglaro ng mahalagang bahagi dito ang Australia. Sila ay nanguna sa isang multinational mission para sa kapayapaan para sa unang beses sa kasaysayan at nagbigay ng karamihan sa mga sundalo. Ang suporta ng Australia ay mahalaga at sa huli ay nagdala ito ng kalayaan para sa East Timor. Hanggang sa ngayon, ito ay isang bagay na karangalan para sa maraming Australiano at tama lang. Tulad ng sinabi ko, ang relasyon na sa pagitan ng East Timor at Australia ay komplikado at matagal nang nausian ang alitan sa hangganan na ito. Sa maikli, ito ay kung saan nagtatagpuan ang pinakamalaking yaman sa langis at likas na gas sa Timor Sea. Nasa sentro ng atensyon ang Greater Sunrise Oil Field. Ito ay hindi pa nagagamit at nagkakahalaga ng nasa $40 billion. At narito ang alitan kung sino sa Australia o sa East Timor ang may karapatan na mag-drill sa mga bukirin na ito.
ay depende kung saan hinahati ang mga hangganang maritimo. Sa ilalim ng batas ng UN, bawat bansa ay may karapatan sa 200 nautical mile sa exclusive economic zone. Ngunit ito ay nagdudulot ng pagtambalang lugar. Sinasabi ng Australia na ang mga hangganan ay dapat ilagay dito at itinatapon ang natural prolongation principle. Ayon sa prinsipyong ito, may mga hangganan ng maritimo ay dapat ilagay sa abot ng kanilang makakaya kung saan nagtatapos ang natural na ekstensyon ng kanilang kalupaan. At dito ay naglalagay ng ilang pinakamalaking yamang langis sa loob ng exclusive economic zone ng Australia. Kaalam, tulad ng pinangako ko para matanggap ang 20,000 free books na makakatulong sa iyo, check ang link sa description at comment section ng video ito para mag-join sa ating exclusive Facebook group. Ngunit nag-alok ang East Timor ng kontrang argumento at sinasabing ang mga hangganan ay dapat ilagay dito at itinatapon ang median line principle. Ayon sa prinsipyong ito, ang maritimong hangganan ay dapat sumunod sa isang median line sa pagitan ng dalawang kalupaan at ito ay naglalagay ng karamihan ng langis at gas sa loob ng mahangganan ng East Timor. Nagkasunduan ng dalawang bansa sa ilang mga hangganan. Noong dekada 70 at 80, nagkasunduan sila na ito ang seabed boundary. Ito ang kanilang boundary para sa mga komersyal na pangisda at ito ang tinutukoy na Zone of Cooperation. Ang zona na ito ay hinati pa sa 3 lugar. Ito ay para sa Indonesia, para sa Australia at sa lugar kung saan kita ang magkatuwang nahati-hati. Ngunit sinasabi ng mga opisyal ng Timor na mas maganda ang nakuha ng Australia sa kasunduang iyon. At hindi rin ito hindi mahalaga. Ang kasunduang ito ay ginawa sa pamahalaan ng Indonesia. Nang magkaroon ng kalayaan ng East Timor, nagbago ang lahat. Sa mga taon bago ang kanilang kalayaan, gumawa ang Australia ng mga hakbang upang panatilihin ang kanilang otoridad sa Timor Sea. Noong Marso 2002, inalis ng Australia ang kanilang pagkilala sa ilang mga pandaigdigang organisasyon na naglutas ng mga alitan sa maritime border. Sa madaling salita, sinasabi nila kung ano ang kanilang sabihin, hindi namin kinikilala. Kaya't iniwan ang East Timor sa kanilang sariling mga hakbang pagkatapos nakuha nila ang kalayaan. 1 taon pagkatapos makarating ang East Timor sa Australia sa kanilang unang kasunduan, nagkasunduan sila sa isang bagong komposisyon ng Timor Gap. Sa halip na hatiin ito ng 3 mga zones, ito ay isa na lamang zone kung saan ang East Timor ay nakakakuha ng 90% ng kita at ang Australia ay 10%. Ngunit hindi kasama sa kasunduang ito ang ilan sa mga pinakamalalaking yaman. Makakapakinabang ang East Timor sa Bayou Udan Field at dahil desperado sila sa pera, ito ay isang magandang pag-unlad. Ngunit pinabagal ng pamahalaan ng Australia ang pagpirma sa kasunduan hanggang sa pumayag ang East Timor na pumirma ng isa pang kasunduan tungkol sa isang malaking Greater Sunrise Field. Batid nilang desperado ang mga East Timorese kaya't nag-negotiate sila na makakuha ng 82% na bahagi ng yamang ito. Kahit na malapit ito sa East Timor at narito ang suliranin, labis na malamang na ang East Timor ay magkakaroon ng ganap na karapatan sa malaking Greater Sunrise Field kung magkakasundo ang Australia at East Timor sa kanilang hangganang maritimo sa ilalim ng batas ng pandaigdigang batas. Batid ito ng Australia at mayroon silang kapangyarihan na pakunwariin ang gayong kasunduan. Ngunit ang presyong pampubliko ay patuloy na tumataas. Pareho sa Australia at East Timor, nagsimulang magprotesta ang mga tao laban sa mga kasunduang ito at dahil dito noong 2006 pumirma sila ng bagong kasunduan. Nagkasunduan ang Australia at East Timor na hatiin ang kita ng Greater Sunrise ng 50-50 sa ilalim ng kondisyon na hindi sila maglalagay ng mga hangganan sa kanilang mga hangganan sa loob ng isa pang 50 taon. Ang Australia ay nakakuha ng langis at ang East Timor ay makakuha ng kita ng mas maaga. At ito ang nagsimulang maghanda para sa drilling na may iba't ibang malalaking hamon. Ngunit ngayon sila ay nagpapagawa ng progreso sa pagsasamantala ng langis at pagkapayaman ng parehong bansa. Ngunit ito ay biglang tumigil noong 2012. Nag-amin ang isang dating espiya ng Australia na nakakuha ang pamahalaan ng Australia sa kwarto ng kabinet ng East Timor. Sinusubaybayan nila ang mga ito habang sila ay nagne-negotiate ng mga termino para sa pag-ekstrakto.
At ito ay iniwan ng mga East Timorese na labis na nadurog ang loob. Sa tingin nila may hindi makatarungang pagkakaroon ang Australia at dinala nila ang kaso sa International Court sa The Hague. Ang nais ng East Timor ay tanggalin ang kanilang nakaraang kasunduan. Sa tingin nila, ito na ang tamang panahon upang ilagay sa mga maritimo ang kanilang mga hangganan ng wakas. Ilang araw bago ang petsa ng korte sa The Hague, sinalakay ng Australian Secret Service ang opisina ng mga abogado ng Timorese. Kinuha nila ang mga dokumento at ang mga pasaporte ng kilalang whistleblower. Ito ay nagdulot ng galit sa publiko sa parehong East Timor at Australia. Tingnan ninyo sa kasaysayan, ang UN ay may pabor sa argumento ng Median Line at kung aayusin nila ang alitan, malamang na makakuha ng lahat ng makita mula sa Greater Sunrise ang East Timor. Ito ay isang bagay na tinatangka ng Australia na maiwasan. Sinundan ang labanan sa korte sa mga susunod na taon hanggang noong 2016 nagpasyang mga hukom na maaaring tanggalin ng East Timor ang kasunduan at maaari ng isettle ng parehong bansa ang kanilang mga hangganan. Noong 2019, nagkasunduan sila kung ano ang magiging itsura ng mga hangganan na iyon. Ito ay gumagana sa mga sumusunod na paraan. Malapit na sa Median Line ang mga hangganan, ngunit dumaraan ito sa Greater Sunrise Field. Ngunit mas mataas ang bahagi ng kita na tinatanggap ng East Timor. Sila ay may karapatan sa 80% kung papayagan nila ang Australia na prosesuhin ang langis o 70% kung ito ay dadaan sa kanilang teritoryo. Ngunit hindi lamang ang pamahalaan ng Australia at East Timor ang pumayag dito, kundi pati na rin ang mga korporasyon na partner. Nakakuha ang East Timor ng permanenteng maritimong hangganan tulad ng matagal na nilang gustong mangyari at isa na silang hakbang malapit sa pag-ekstrakto ng mga yaman. Kalam, anong masasabi mo sa ating nakmamahang topic ngayon? Anong masasabi mo sa kasalukuyang kalagayan ng East Timor? Antayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin na ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kalam na nagsasabing knowledge has a beginning but no end.